Tilaok ng manok ang gumising sa mahimbing na natutulog na si Dexter. Kaagad din siyang bumangon dahil marami pa siyang gagawin sa bukid kung saan siya nakatira. Lumaki siya sa kanyang lolo at lola sa side ng kanyang ina. Lumaki siyang mabait at masunurin. Ni minsan, hindi siya nagreklamo sa mga bagay na meron siya. Mas gusto niya ang simpleng buhay. Sapat na sa kanya na may nakakain 3 beses sa isang araw. "Oh, Dexter, maaga pa para umakyat tayo ng bukid." Bungad ni Lola Remy sa binatang si Dexter. "Ayos lang po yun, Lola. Mas maganda nga po yun kasi hindi mainit." "Pasensya ka na, iho. Hindi ka namin napag-aral dahil wala tayong pera. Hindi namin kaya ng lolo mo na pag-aralin ka. Magmula nang dalhin ka dito ng mama mo." Paliwanag ng kanyang Lola Remy. "Lola, ilang beses ko po bang sasabihin sa'yo na masaya po ako sa kung ano meron ako ngayon. Hindi na po ako hihingi ng kung ano paman dahil masaya po ako nakasama ko kayo." Nang matapos silang magkausap, agad nag-asikaso si Dexter para tumungo sa kanilang bukid para asikasuhin ang kanilang pananim. Hindi na bago sa kanya ang ganon, pero alam niya sa kanyang sarili na masaya siya sa kanyang ginagawa. Kung minsan, naiinggit siya sa mga taong may kaya sa buhay at buo ang pamilya. Pero ni minsan, hindi niya sinisisi ang kanyang lolo't lola sa buhay na meron siya ngayon. "Lola, sino po sila?" Nakakunot ang noong tanong ni Dexter sa kanyang lola dahil sa bumungad sa kanya ang mga taong nakaitim ng suot at maraming magagarang sasakyan ang kanyang nakikita na nakaparking sa labas. Kagagaling niya lang sa bukid at may dala pa siyang mga kahoy para panggatong nila. "Ito na ba si Dexter?" Napatingin siya sa isang matandang lalaking papalapit sa kanila. Hindi siya agad nakakilos dahil sa gulat nang bigla siya nitong yakapin. "Ang laki-laki mo na. Rodolfo, huwag mong biglain ang apo ko," sabi ng lolo ni Dexter na si Lolo Damian. "But he's also my grandson," sagot naman ng matanda na lalong nagbigay ng pagtataka kay Dexter. Ano po sinasabi niyo?" "Dexter, ako ang Lolo Rodolfo mo, ang magulang ng tatay mo." Paliwanag ng matanda sa kanya. Gulat na gulat ang naging reaksyon ni Dexter dahil sa narinig. Hindi niya lubos maisip na ang lolo niya magpapakita sa kanya sa loob ng ilang taon. "Pero, alam ko malaki ang kasalanan ko sa'yo. Lalong-lalo na sa mga magulang mo. Pero hayaan mo akong bumawi sa'yo ngayon. Hayaan mong gawin ko ang mga bagay na sana noon ko pa ginawa." Sagot ng matanda at halos maiyak na ito habang sinasabi yon. "Mabuti naman at naisipan mo pambalikan ng apo mo. Bata pa lamang siya, itinakwil mo na ang anak ko. Tapos ngayon babalik ka ng parang walang nangyari?" Medyo natatawang singit naman ni Lola Remy. "Sabihin mo na kung anong kailangan mo sa apo ko." Medyo may diin na pagkakasabi ng kanyang Lolo Damian. "Anton," tawag ng matanda. Lumapit naman ang isang lalaki medyo may edad na at may inilabas na papel galing sa isang envelope. "Kailangan ko si Dexter para pumalit sa akin sa kumpanya. Siya lang ang nag-iisang apo ko na magmamana ng lahat ng ari-ari ang maiiwan ko." Paliwanag naman ni Rodolfo. Hindi na alis sa mukha ni Dexter ang pagkagulat sa mga narinig. Naglalaro sa kanyang isipan ang ilang senaryo na maaari niyang kahantungan kung tatanggapin niya ang sinasabi ng kanyang lolo Rodolfo. "Pero wala naman po akong alam sa pagpapatakbo ng kumpanya. Hindi po ako marunong magbasa at magsulat. Lumaki po ako sa bukid. At kahit kailan po,
Hindi ko inasam na magkaroon ng kayamanan. Saad naman ni Dexter bilang pagpapaliwanag sa kanyang lolo Rodolfo. Pero hindi mo maiiwasan ang totoong pagkatao mo, isa kang Hamilton. Isa sa pinakamayamang pamilya dito sa bansa. Paliwanag ng lalaking nagbigay ng papel sa matanda. Dexter, kailangan ko ng tulong mo. Lahat ng kailangan mo, ituturo namin sa'yo. Tuturuan ka magbasa at magsulat bago ka ilalabas sa publiko. Napatingin si Dexter sa kanyang Lola Remy at Lolo Damian. Sa pamamagitan ng tingin niya dito, halatang ayaw niyang tanggapin ang sinasabi ng matanda. Dahil kahit kailan, hindi niya inasam ang ganung buhay. Nararamdaman din ng matanda na parang nabigla si Dexter sa mga nalaman niya. Nais kong pag-isipan mo muna mabuti ang sinabi ko. Sa 2 araw babalik ako para alamin kung anong desisyon mo. Tumayo na ang kanyang lolo at nagpaalam na sa mag-asawa pati sa kanyang apo. Naging palaisipan kay Dexter ang mga nalaman niya. Sa kabilang banda naman, hindi naman mawari ni Agatha ang gagawin dahil papasok na naman ang kanyang boss sa kanila opisina. Wala na naman kasi siyang magandang balita na papatok sa masa. Magtago ka muna kaya? Sabi ng kanyang kaibigan na si Jerry. Ito ang kasama niya bilang cameraman. Nasaan si Agatha? Nagpanting agad ang tenga ni Agatha sa pagsigaw ng kanyang boss. Nanatili lamang siyang kalmado at hindi pinapahalata ang kanyang kaba sa maaaring mangyari. Wala ka pa rin bang dalang magandang balita? Medyo galit na tanong ng kanyang boss. Wala pa po. Sagot naman ni Agatha. Ano ba naman yan? Alam mo bang malapit ka nang mapatalsik sa trabaho kung di mo aayusin yung pinapagawa sa'yo? Nasaan na yung Agatha na magaling pagdating sa mga bagong balita? Nakayuko lamang si Agatha at hindi magawang tumingin sa kanyang boss. Ilang buwan na rin kasi siyang hindi makakuha ng magandang balita at maaaring ikabagsak ng kanilang kumpanya kung mananatili siyang walang nalalaman. Sorry po. Naiinis na umalis sa kanyang harapan ng kanyang boss at siya naman halos maiyak na dahil hindi pwedeng mawalan siya ng trabaho. Dahil tanging siya lang ang inaasahan ng kanyang pamilya at ang kanyang mga magulang may sakit pa. Meron pa siyang 2 mga kapatid na nag-aaral. Makalipas ng 3 araw, hinihintay na lamang bumalik ni Dexter ang kanyang lolo Rodolfo para sabihin ang naging desisyon niya. Alam ng kanyang lola at lolo na ayaw niya talagang pumayag dahil hindi siya sanay sa mga gawain ng mga mayayaman. Pero dahil sa kagustuhan ng 2 matanda na magkaroon si Dexter ng magandang kinabukasan, pinipilit nila itong pasamahin na sa kanyang lolo Rodolfo. Nakapagdesisyon na po ako. Hindi po ako pumapayag sa gusto niyo. Nanatiling kalmado ang mukha ng kanyang lolo. Nang yun kaagad, ang bungad sa kanya ni Dexter nang makababa ito ng sasakyan. Kaya wag niyo na po akong pilitin na sumama sa inyo. Mas gusto ko po ang buhay dito. Sasama siya sa iyo, Rodolfo. Singit naman ni Remy. Kasunod nito si Damian. Gulat ang naging reaksyon ni Dexter sa narinig niya. Alam kong mas magiging mabuti ang apo ko sa inyo kesa dito. Hindi na mapigilan ng kanyang lola Remy ang mapaiyak dahil kahit siya ayaw mapalayo sa kanyang apo. Pero wala siyang magagawa dahil tumatanda na rin siya at kailangan ng kanyang apong si Dexter na magandang kinabukasan. Lo, hindi po ako sasama sa kanila kahit anong mangyari. Nagiging emosyonal na si Dexter. Dahil naiisip niya palang na mapapalayo siya sa kanyang kinalakihan, sobrang lungkot na magiging buhay niya. Apo, kailangan mong gawin to para sa kinabukasan mo. Isipin mo kapag nandun ka sa kanila,
Makakapag-aral ka? Hindi ba't matagal mo ng pangarap na makapag-aral? Tuturuan ka din nila ng mga bagay na hindi pangkaraniwan para sa atin. Hindi ka na rin hahawak ng putik. Hindi ka na rin maaarawan pa dahil sa pagtatanim. Makakakain ka na rin ng masasarap na pagkain gusto mo. Pero lolo, hindi ko po kaya malayo sa inyo. Kayo lang po ang meron ako. Kayo lang po ang pamilya ko. Tumutulo na ang ilang luha sa mga mata ni Dexter dahil desidido talaga ang kanyang lolo na ibigay siya. Pamilya mo rin ako, Dexter. Huwag kang mag-alala. Maaari mo namang dalawin ang lolo at lola mo dito kahit kailan mo gusto. Sagot ng kanyang lolo Rodolfo. Wala nang nagawa si Dexter dahil mukhang planado na ang lahat. Kahit ayaw na ayaw niya ng responsibilidad, wala siyang magagawa. Kaya napilitan siya sumama sa kanyang lolo Rodolfo. Habang nasa biyahe sila papunta sa mansyon kung saan siya tutuloy, doon niya na-realize ang lahat. Maaari niyang tulungan ng kanyang lolo at lola kapag meron na siyang pera. Dexter, salamat sa pagpayag mo na sumama sa akin. Nakangiting sabi ng kanyang lolo Rodolfo habang nasa kotse sila. Hindi ko po gusto. Pero parang wala naman po akong ibang pagpipilian kundi tanggapin ang lahat ng ito. Malungkot niyang sagot. Hindi ko pa nasasabi sa'yo na may taning na ang buhay ko. Ilang buwan na lang pwede na ako mawala. Gusto ko sa mga panahon na yon na nabubuhay pa ako maturuan kita ng mga bagay na dapat mong matutunan. Ituturo ko sa iyo kung paano maging isang leader na mangunguna sa isang malaking kumpanya. Hindi madali sa umpisa, pero alam ko makakaya mo. Paliwanag ng matanda. Bakit hindi niyo na lang po ibigay sa iba? Paano po kung dahil sa akin mas lalong bumagsak ang kumpanya niyo? Kumpanya natin, Dexter. Alam ko naman na hindi mo hahayaang mangyari yon. Hindi na lang kumibo si Dexter at hinayaan na lang na magsalita ang kanyang lolo. Dahil hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyayari sa kanya. At ang lahat ng ito, nakakapanibago. Nang makarating sila ng mansyon, ay hindi na itago ni Dexter ang pagkamangha sa kanyang nakikita. Isang malaking bahay ang bumungad sa kanya. Malinis na paligid at iba't ibang uri ng halaman. Dahil isa siyang binata na lumaki sa bukid, hindi niya magawang itanong ang lahat ng nakikita niya. Totoo po bang dito kayo nakatira? Nakangiting tanong niya sa kanyang lolo. Isa lang ito sa mga pagmamay-ari natin. Dito lumaki ang daddy mo, kaya dito kami namamalagi. Nang makapasok sila sa loob, mas lalong namangha si Dexter sa kanyang nakikita. Magagandang paintings, mataas na hagdan, na halatang mayaman na nakatira. Hindi alam ni Dexter kung saan siya pupunta sa dami ng pinto na kanyang nakikita sa loob ng mansyon. Nakahanda na lahat ng gamit mo. Nasa taas ang kwarto mo kung gusto mo na magpahinga. Kung nagugutom ka naman, naroon ang kusina. Sinundan niya ng tingin ang tinuro ng kanyang lolo Rodolfo. Yung kusina nila, kalahati lang yun ang bahay namin. Isip-isip ni Dexter nang makita niya ang kusina. Sinamahan naman siya ng isang maid para pumunta sa kanyang kwarto at magpahinga. Si Agatha naman ay hindi mapakalis sa kanyang pagkakaupo habang tumitingin sa social media nang pwede niyang gamitin at subaybayan para sa malaking news na magpapasikat sa kanilang kumpanya. Hindi na rin kasi siya makampante sa kung ano lang ang nakukuha niya. Gusto niya yung mas malaki at talagang papatok sa masa. Di ka pa ba uuwi, Agatha? Tanong naman ni Jerry, na kanyang kaibigan. Pauwi na rin, sabay tayo. Sagot naman ng dalaga. Nang makauwi si Agatha sa kanilang bahay, agad niyang naabutan ng nagkakagulong pamilya. Hindi na siya nagulat sa mga nasaksihan.
Dahil araw-araw, ganito ang eksenang naaabutan niya sa kanilang tahanan. Ano na naman bang problema niyo? Kalmadong tanong ni Agatha. Si tatay po kasi lasing na naman. Umiiyak na sagot ng kanyang bunsong kapatid. Hindi na bago ang narinig niya. Gustuhin niya mang magalit, wala na siyang lakas. Dahil sa mga nangyari sa opisina. Dahil pinagalitan na naman siya ng kanyang boss. Hindi sapat ang kinikita niya para sustentuhan ang kanilang pamilya. Ang kanyang tatay walang trabaho, puro pag-iinom lang ang alam. Ang kanyang ina naman ay may sakit. Hindi na rin makapagtrabaho pa. Ang kanyang dalawang kapatid nag-aaral pa, kaya wala siyang ibang aasahan kundi ang sarili niya lang. Minsan nga, iniisip niya na lang na maglaho para mawala na ang lahat ng problemang dala-dala niya at hindi na siya mahirapan pa. Hindi niya nga magawang maghanap ng kasintahan dahil iniisip niyang sagaba lang ito sa trabaho niya. Pero hindi pa rin nawawala ang inggit na nararamdaman niya. Dahil gusto niya pa rin magkaroon ng isang masayang pamilya kasama ang mapapangasawa niya. Makalipas naman ang ilang araw, patuloy na pinag-aaralan ni Dexter ang mga bagay na dapat niyang malaman. Paunti-unti, natututo siya magbasa at magsulat. Hindi madali para sa kanya ang mga bagong ginagawa dahil hindi siya nasanay sa ganito. Pero tinitiis niya para sa kanyang lolo na nakikiusap sa kanya. Hindi madali ang pagkakaroon ng kakayahan sa pagbabasa. Pero kung gusto mo talagang matuto, magtiyaga ka. Tumangulang si Dexter sa isang personal assistant na binigay sa kanya ng kanyang lolo. Tinuturuan din siya nito kung paano manamit ng tama at maglakad bilang isang bilyonaryo. Siya na magiging CEO ng kanilang kumpanya. Kaya dapat alam niya kung paano ang postura ng isang elegante at karespe-respetong tao. Noong una, halos pasuko na si Dexter sa pinapagawa ng kanyang lolo Rodolfo. Hindi niya ito matanggihan, lalo pa nung nakita niyang inaatake ng sakit ang matanda sa mismong harapan niya. Yun ang nag-udyok sa kanya para magpatuloy sa kanyang ginagawa. Sa ilang linggo niyang pamamalagi sa mansyon, doon niya natuklasan ang kanyang tunay na pagkatao, kung sino nga ba talaga siya at kung paano siya nalayo sa kanyang lolo Rodolfo. Ngayon, magbihis ka na. Dapat magandang damit. Dahil susubukan natin ang mga natutunan mo. Biglang nakaramdam ng kaba si Dexter dahil sa narinig niya mula sa kanyang lolo. Ngayon ang araw, na ipakikilala ka sa buong mundo na isa kang Hamilton. Dagdag pa nito. Doon ay hindi na alam ni Dexter ang gagawin. Dahil takot siyang humarap sa mga tao. Ayaw niya ng atensyon ng ibang tao lalo pat hindi niya ito kilala. Pwede po bang sa ibang araw na lang? Hindi pa po kasi ako handa. Palusot naman ni Dexter. Nagkatingin na ng kanyang lolo at ang personal assistant ni Dexter bago tumango ang matanda. In your birthday, wala nang excuse doon. Dahil doon na kita ipapakilala. Maautoridad na sabi ng kanyang lolo. Wala nang nagawa si Dexter kundi pumayag sa kagustuhan ng kanyang lolo. Hindi pa man dumadating ang araw na yon, kung ano-ano nang pumapasok sa kanyang isipan na maaaring mangyari. Sir Dexter, you don't have to worry. Lahat naman na naturo ko na sa'yo. Mabilis kang matuto. Marunong ka nang kumilos bilang isang bilyonaryo. Alam mo na rin ang dapat at hindi dapat gawin kapag may kausap ka. Magalang at mabuti kang napalaki ng iyong lolo at lola. Napabuntong hininga na lang si Dexter bago tumingin sa salamin. Nakita niya doon ang malaking pagbabago sa kanya itsura. Ang dating Dexter na hindi maayos ang damit, gusgusin, at ubod ng dungis ngayon naman ay isa ng matipuno at may magarang pananamit. Kung titignan siya, hindi mahahalatang galing siya sa hirap
at napilitan lang pasukin ang buhay niya ngayon. Kapag may nagtanong sa'yo kung ba't ngayon ka lang nagpakita, ang sasabihin mo, sa Amerika ka nag-aral at hindi sa Pilipinas. Agad namang kinabahan si Dexter. Hindi ba ang mga nanggaling doon magagaling mag-English? Paano yan? Di naman ako marunong mag-English. Kunot noon niyang tanong. Hindi na mahalaga yon. Ang sabi ng lolo mo, yun ang isasagot mo tuwing tatanungin ka ng ganon. Sagot naman ng personal assistant niya. Sana lang di sila magduda sa akin. Aniya sa isipan. Maging mapagmasid ka rin sa paligid mo. Hindi lahat kakampi mo. Dahil ang iba nagpapanggap lang para samantalahin ka. Maraming gustong kumuha ng yaman ng lolo mo. Lalong-lalo na ang mga tito at tita mo. Napatingin siya sa mga pictures na ibinigay sa kanya ng kanyang personal assistant. Bakit nila gustong kunin ang yaman ni lolo? Hinihintay na lang nila na mawala ang lolo mo para makuha na nila ito. Pero dahil nandito ka na, hindi nila magagawa yun basta. Kaya alalahanin mo. Lahat ng tinuro namin sa'yo. Less talk, less mistake. Tumango na lamang si Dexter dahil hindi niya rin naman hahayaan na mangyari yon sa kumpanyang pinaghirapan ng lolo niya. Isang araw bago dumating ang mismong kaarawan ni Dexter, nagpakalat ng imbitasyon ng sekretary ng lolo niya para sa kanyang kaarawan. Hindi nakaligtas ang balitang yon kay Agatha. Mabilis niya itong nasagap. Wait, Mr. Rodolfo Hamilton has a grandson? Kunot noong tanong ni Agatha sa kanyang kaibigan. Mr. Rodolfo Hamilton, di ba yun yung pinakamayamang businessman sa bansa? Yes! Nakasaad dito sa invitation card ang pangalan ng kanyang apo, Dexter Hamilton. Akala ko wala siyang apo. Pagtatakang sambit ni Agatha sa kawalan. Suspicious. Sagot ng kanyang kaibigan. Agatha, baka ito na yon. Ito na yung makakatulong sa'yo at sa kumpanya natin. Napangiti naman si Agatha sa kanyang naisip. Baka nga ito na yung sagot. Sa matagal ko nang hinihiling, Dexter Hamilton. Pasensya ka na at ikaw pa ang napili ko. Hindi na nagdalawang isip pa si Agatha na tuklasin ang lahat ng tungkol kay Dexter. Lahat ng pwede niyang kunan ng source ginamit niya. Pero ni isang impormasyon wala siyang nakuha. Maging sa internet. Nanatiling sikreto ang pagkatao ni Dexter. Hindi lang para kay Agatha. Misteryoso ang pagkatao ni Dexter. Maging sa buong bansa na nakaalam ng balita. Wala ni isang litrato silang nakita tungkol sa binata. Tanging pangalan at ang pagiging Hamilton lang ang alam ng lahat. Nang dumating ang araw ng kaarawan ni Dexter, kabadong-kabado siya habang nag-aayos ng sarili. Sa kanilang mansyon kasi gaganapin ang malaking selebrasyon na inihanda ng kanyang lolo. Habang si Agatha naman, naghahanda na rin para ipagpatuloy ang kanyang plano na alamin ang tunay na pagkatao ng binata. Kasama ang kaibigan na si Jerry, sabay silang pumunta sa mansyon ng mga Hamilton. Dala nila lahat ng kanilang kakailanganin pati na rin ang hidden camera na maaari nilang gamitin. Sigurado akong di ka na pagagalitan ng boss natin kapag nalaman mo ang tunay na pagkatao ng Dexter na yan. Sabi ni Jerry na ikinangiti ni Agatha. Gustuhin man ni Dexter na magtago sa mga taong naririnig niya mula sa ibaba. Hindi niya magagawa. Palakas ng palakas ang tibok ng puso niya habang pinakikinggan ang ingay na nanggagaling sa mga ito. Dexter, less talk, less mistake. Paalala muli ng kanyang personal assistant. Pwede na ba akong bumalik dito sa loob kapag nakapagpakilala na ako? Kinakabahan niyang tanong. No. Kailangan mong makihalubilo sa kanila.
Lalo na sa mga business partners ng lolo mo. Hindi ka naman hahayaang mapahiya ng lolo mo. Basta susundin mo lang lahat ng sinabi namin sa'yo. Tumango na lang si Dexter at pumuntong hininga. Maingat na nagmamasid sa paligid si Agatha kasama ang kanyang kaibigan. Lahat ng tao pinagmamasdan niya. Hindi rin nakaligtas sa kanyang pagdinig ang bulungan ng mga taong nasa malapit sa kanya. Maging sa mga ito, malaking palaisipan kung sino si Dexter Hamilton. Nang magsimula na ang party, kanya-kanya ang abang ng mga taong dumalo. Hindi pangkaraniwan ang ingranding kasuotan at pananalita, kaya mas lalo itong nagbigay ng kaba kay Dexter, na naghihintay na lang ng signal kung kailan siya lalabas. Nang tawagin ng kanyang lolo Rodolfo ang pangalan ni Dexter, dahan-dahan siyang naglakad papunta sa harapan kung saan nakatayo ang kanyang lolo. Hindi mawala ang takot at kaba sa kanyang katawan. Lalo pa, nung sunod-sunod na nag-flash ang kamera sa buong paligid. Ang ilang bulungan at palakpakan na kanyang naririnig, hindi rin nakaligtas sa kanyang pandinig. Pinilit niyang ngumiti, kahit papilit lang yon. Mapakita lang na masaya siya, ayos na para sa kanya. Gusto niyang magtago at umalis sa harapan. Pero ang kanyang lolo hindi siya pinabayaan. Pinakalma siya nito bago hinila sa isang tabi para kausapin ang ilang business partners na nakita nila. Rodolfo, hindi ko alam na may apo ka pala. Nakangiting sambit ng isang lalaking kasing edad ng lolo niya. Oo, matagal ko itinago. Pero ngayon na ang oras na makilala niyo siya. Si Dexter, ang aking tagapagmana. Good evening po. Halatang halata sa boses ni Dexter na nahihirapan siya magsalita ng English. Pero pinipilit niyang hindi mabulol. I'm Dexter Hamilton. Kamukha ka ng iyong ama. Hindi may pagkakaila, napo ka nga ni Rodolfo. Natawa naman ang kanyang lolo sa narinig. Habang abala sa pagpapakilala si Dexter at ang kanyang lolo, hindi naman mapakali si Agatha habang pinagmamasdan ang mga nangyayari. Hindi siya tumitigil sa pagkuha ng larawan upang magamit niya ito para tuklasin ang tunay na pagkatao ng binata. Gumawa ka ng paraan para makausap mo siya. Bulong sa kanya ni Jerry. Alam ko, pero hindi pa to ang oras. May maganda akong plano para mas makilala ko pa siya. Nakangising sagot naman ni Agatha. Siguraduhin mo lang na hindi yan papalpak ah. Dahil tayong dalawang mawawala ng trabaho kapag nagkataon. Banta naman sa kanya ng kanyang kaibigan. Oo na. Sagot ni Agatha at uminom ng wine na nakuha niya sa isang waiter na dumaan sa harap nila. Gustong-gusto na ni Agatha malaman ang tunay na pagkatao ng binata. Pero alam niya sa sarili niya na hindi madali ang gusto niyang mangyari. Hindi na komportable si Dexter sa ginagawa. Kagaya ng turo ng kanyang personal assistant, hindi siya nagsasalita. Para iwasan ang pagkakamali na pwede niyang magawa. Nagpaalam si Dexter na pupunta muna sa garden para magpahangin. Pero ang totoo, hindi niya nakaya ang atensyon na binibigay sa kanya ng mga tao. Kung ano-ano kasi ang tinatanong sa kanya ng mga ito. At ang iba pa hindi niya alam kung ano isasagot niya. Kaya mas pinili na lamang niyang umiwas para hindi na magkamali pa. Nang payagan siya ng kanyang lolo, mabilis siyang pumunta sa gilid ng mansyon kung saan naroon ang garden. Maliwanag sa garden dahil na rin sa mga ilaw na naroon. Idagdag pa ang ilaw na nanggagaling mula sa bilog na buwan. Nang makaupo siya sa isang bench, habol-habol niya ang kanyang hininga. Hindi pa rin kasi nawawala ang kanyang kabas sa nangyayari. Iniisip niya kung tama ba ang ginagawa niya o may mali siyang nagawa na hindi niya napansin. Nang makita naman ni Agatha na umalis si Dexter at tumungo sa kung saan, hindi na siya nagdalawang isip na sundan ito. Mas lalong naging suspicious para sa kanyang binata
nang magtungo ito sa garden kung saan siya lang ang tao doon. Masusing pinagmamasdan ni Agatha ang binata sa hindi kalayuan. At doon nakita niyang parang problemado ang binata. Kaya mabilis siyang nagtungo sa bench at nilapitan to. Nag-iisa ka ata. Bungad ka agad ni Agatha na nagbigay ng gulat kay Dexter. Agad na paayos ng postura si Dexter sa narinig na tinig. Mabilis niyang nilingon kung saan ang galing ang tinig na yon. At doon ay nakita niya si Agatha na nakatayo sa kanyang likuran. Ang mahaba nitong buhok, ang suot niyang kulay itim na dress at ang kanyang makapal na salamin ang unang napansin ni Dexter. Samantala si Agatha naman, hindi pinahalata sa binata ang kanyang pagkagulat nang makita sa malapitan ng binata. Ang kulay itim nitong mata na natatamaan ng sinag na buwan, ang maamang mukha ng binata at ang makakapal nitong kilay na mas lalong nagbigay ng dagdag sa taglay nitong kagapuhan. Anong ginagawa mo dito? Kinakabahang tanong ni Dexter kay Agatha. Ako nga pala si Agatha Florence. Napadaan lang ako dito. Sakto naman na nakita kita nag-iisa kaya nilapitan na kita. I'm Dexter. Gusto mong umupo? Umurong ng konti si Dexter para bigyan ng espasyo si Agatha. Agad namang umupo si Agatha katabi ni Dexter. Iniisip niya na yun na magandang pagkakataon para makilala at mapalapit sa binata. Bakit ngayon ka lang nagpakilala bilang apo ni Mr. Hamilton? Kunot noong tanong ni Agatha. Agad namang pumasok sa isip ni Dexter na isa sa mga kaaway niya si Agatha na inaalam kung ano ang tunay niyang pagkatao. Kaya naging maingat ito sa pagsagot. Kung minsan tahimik lang siya dahil sa sinabi ng kanyang personal assistant na less talk, less mistake. Hindi ako lumaki sa poder ni Lolo. Tipid niyang sagot. Napakunot naman ang noo ni Agatha kaya muli siyang nagtanong. San ka lumaki? Ba't di mo kasama ang lolo mo at saka nasa na magulang mo? Nothing. Anyway, I need to go back. Mabilis na tumayo si Dexter at naglakad palayo. Mabilis na nainis si Agatha sa pinakitang asal ni Dexter sa kanya. Dahil doon, mas lalo siyang naging interesado kay Dexter. Mas naging daan yun para mas lalo pa niyang alamin ng lubusan ang tunay nitong pagkatao. Nang matapos ang party, agad umuwi si Agatha. Dahil simula nang iwan siya ni Dexter sa garden, hindi niya na ito nakita pa. Nang makarating siya sa kanyang kwarto, mabilis niyang kinuha ang notebook kung saan nagtatala siya ng information na nakukuha niya patungkol kay Dexter. May mga sticky notes na nilalagay siya sa kanyang bulletin board sa loob ng kwarto niya. Hindi rin nagtagal, gumawa na siya ng article sa paglabas ni Dexter Hamilton sa masa. Kaagad niya yung pinasa sa kanyang boss nang matapos. Natuwa naman ang kanyang boss at binigyan ito ng assignment si Agatha na subaybayang mabuti si Dexter Hamilton. Hindi mapakali si Dexter nang bigla siyang ipinatawag ng kanyang lolo sa opisina nito sa kanilang mansyon. Kinakabahan siyang mapagalitan sa mga maling nagawa niya sa party. Maganda ang mga ipinakita mo kanina, Dexter. Napatunayan kong mabilis kang matuto. Ihanda mo ang sarili mo dahil ituturo ko naman sa iyo kung paano maging isang ganap na leader dahil ipapasa ko na sa iyo ang ating kumpanya. Nawala ang kabang tinatago ni Dexter dahil sa mga narinig mula sa kanyang lolo. Pero masyado pa pong maaga para ako ang manguna sa kumpanya. Marami pa po akong dapat matutunan. Ang ilan naturo na sa iyo. Hindi ka naman pababayaan ng sekretarya ko. Lahat ng dapat mong matutunan, ituturo sa'yo. Kagaya ng dati, tumangulang siya dahil wala siyang ibang pagpipilian. Gustuhin man niyang humindi, wala siyang magagawa. Makalipas ang ilang buwan, nababagot na si Agatha dahil wala pa ring balita kay Dexter.
ni hindi ito lumalabas sa social media at talagang iniingatan ang pangalan nito. Kahit pa tumambay sila sa kumpanya na pagmamay-ari nito, hindi nila nakikita si Dexter. Alam mo, Agatha, duda talaga ako sa Dexter na yan eh. Sabi ni Jerry na palagi niyang kasama. Hindi tayo titigil hanggat wala tayong nalalaman. Alam ko may tinatago siyang sikreto. Matapang at desididong sagot ni Agatha. Pero paano nga? Halos araw-araw na tayo lumalabas para lang hanapin siya. Wala naman tayo nakikita. Alam mo, kung ayaw mo sumama, pabayaan mo na ako. Anong ayaw? Gusto ko pang kumain ng 3 beses sa isang araw . Ayoko pa mawala ng trabaho. Yun naman pala eh. Tigilan mo na yung karereklamo mo. Napairap na lang sa hangin si Agatha dahil maging siya nababagot na rin sa hindi pagpapakita ni Dexter. Nang magdesisyon ang magkaibigan na umalis na sa harapan ng kumpanya ng mga Hamilton, sakto namang sunod-sunod na tumigil ang mga magagarang sasakyan na kulay itim sa harapan ng kumpanya. Napatigil ang dalawa at pinagmastang mabuti kung sinong bababa sa kotseng yun. Hindi maalis ang tingin ni Agatha sa huling kotse na tumigil sa kanilang harapan. Sunod-sunod na bumaba ang mga bodyguards na nakasuot ng kulay itim at isa-isang humilera sa harapan ng kotseng tumigil. Papasok na sa loob ang CEO. Rinig nilang sabi ng isang bodyguard. Ang kamera! Bulong ni Agatha kay Jerry. Kanina pa nakabukas. Sagot naman ito. Hindi nila inalis ang tingin sa kotseng itim hanggang sa unti-unti itong bumukas at doon nakita nila ang isang matangkad na lalaki. Ang itim nitong mga mata, makakapal na kilay, ang matipunong katawan at walang iba kundi si Dexter Hamilton. Buong akala ni Agatha, sila na ang reporter na nag-aabang doon. Nang lumabas ang binata sa kotse, sunod-sunod na nagtakbuhan ng ilang media patungo sa binata. Pero kaagad yung naharang ng mga bodyguards, kaya hindi sila nakalapit kay Dexter. Agatha, bilisan mo! Sigaw ni Jerry. Nabalik naman sa ulirat si Agatha at mabilis na nakapagsiksikan doon. Samot-saring tanong ang ibinato ng media kay Dexter. Pero ni isa, wala siyang sinagot. Dire-diretso lang siyang naglakad papasok ng kumpanya. Sungit naman nun. Sabi ng isang babae, nang hindi nila nasilayan si Dexter. Pero aminin mo, gwapo siya. Parang naestatwa naman si Agatha sa kanyang kinatatayuan. Doon niya lang na-realize na wala sa kanyang harapan ng binata. Ayan, first time ka naging ganyan. Anong problema mo? Tanong ni Jerry kay Agatha. Ha? Naguguluhang tanong ni Agatha sa lalaki. Lutang ka, ano ba nangyayari sa'yo? Nakita mo lang kung gaano kagwapo si Dexter Hamilton, parang lumulutang na sa ulap yung utak mo. Panunukso nito. Hindi nagulat lang talaga ako. Pagdadahilan naman ni Agatha. Hindi na lang to pinansin ni Jerry. Maging si Agatha, tinatanong ang sarili kung bakit ganon ang kanya naging reaksyon. Hindi naman ganon ang reaksyon niya noong una niya ito nakita. Nang tuluyang makapasok si Dexter sa loob ng kumpanya, nakakunot ang kanyang noo at para siyang isang CEO na animoy hindi galing sa bukid. Istrikto kung siya yung pagmamasdan. Ibang-iba sa Dexter na nakilala nung una. Lahat ng taong makakasalubong nila binabati siya. Pero ni isa, wala silang nakuhang sagot kay Dexter. Ang sungit naman nun. Siya di ba yung apo ni Mr. Rodolfo? Pero ang gwapo niya ha? Para siyang anghel. Ilan lang yan sa mga bulungan na kanyang naririnig sa tuwing may madadaanan siya. Karamihan puro babae. Dahil naaakit ang mga ito kay Dexter. Kaagad na dumiretso si Dexter sa conference room kasama ang sekretary ng kanyang lolo. Habang naglalakad, pinapaliwanag sa kanya mga dapat niyang gawin at sasabihin. Mr. Reyes, don't panic, okay? I know what to do. Mahinahon na pagkakasabi ni Dexter.
Ibang-iba sa Dexter na dati. Hindi mo maririnig na nagsasalita ng English ang Dexter dati pero ngayon, straight na at sanay na sanay. Okay, fine. Napabuntong hininga na lang si Mr. Reyes at sumunod na lang kay Dexter, papasok sa conference room. Kaagad na nagtayuan ng mga tao sa loob para salubungin siya. Ang ilan, bumati pa, pero kagaya ng naunang bumati sa kanya, wala siyang naging sagot sa mga ito. Let's get straight to the point. Sambit niya kaagad pagkaupo niya pa lang sa unahan. Alam kong nasabi na sa inyo ng aking lolo na ako ang tatayong CEO ng kumpanyang ito. Yes, Mr. Hamilton. Sagot ng isa sa mga board members. This is my first day and I want all of you to clean your department as soon as possible. Ayoko makarinig ng reklamo. Ayoko ng bulungan. Understood? Nagkatingin ang lahat ng nasa loob ng conference room. Dahil sa sinabi ni Dexter, understood. Yes, sir. Meeting adjourned. Sabi ni Dexter kalaunan. Isa-isa namang nagsitayuan ang mga tao sa loob ng conference room. Ang ilan, nagbubulungan pa sa inasta ni Dexter. Pero wala silang magawa dahil siya ang kanilang boss. Habang si Mr. Reyes naman manghang-mangha sa ginawa ni Dexter. I can't believe, nagawa mo yun? Paano? Sabi ni Lolo, yun daw ang una kong gawin at sabihin. I'm just following him. Medyo natatawang sagot ni Dexter. Natawa na lang din si Mr. Reyes dahil sa nangyari. Pero ang buong kumpanya nagkakagulo dahil sa biglaan niyang pagdating. Lahat ay gumagalaw at kumikilos dahil ayaw nila mapagalitan sila ng bagong CEO. Habang si Dexter ay nakaupo sa kanyang opisina, bigla na lamang may pumasok doon. Walang pasabi at katok, dire-diretso itong naglakad patungo sa kanya. So you must be Dexter. Nakangiting tanong ng isang babaeng may edad na at pulang-pula ang lipstick. Tita Sylvia. Bulong ni Dexter nang makilala kung sino ang pumasok. What are you doing here? Kalmado at may respetong tanong ni Dexter sa kanyang tiyahin. I'm here to visit you. Kumusta naman ang pamamalakad sa ating kumpanya? Correction? This is owned by Lolo. So don't use the word atin. Nakangising sagot ni Dexter. How dare you? Galit na sigaw ni Sylvia sa kanyang pamangkin. Tita, you don't have to pretend that you care for me and Lolo. Kilala na kita. Kahit di pa kita nakikita sa personal. Matapang na sagot naman ni Dexter. I know na hindi mo kayang pangunahan ang Hamilton Group. Lalo na kapag nawala na ang lolo mo. Nakangising sambit ni Sylvia kay Dexter. Hindi niyo pa po ako kilala. So don't judge me. Sagot naman ni Dexter. Tignan natin. Makikita niyo po. Inis na napasigaw si Sylvia at padabog na lumabas ng opisina. Lahat ng kanyang madadaanan sinisigawan niya. Nakilala ni Dexter si Sylvia dahil sa kanyang personal assistant. Pinakilala nito ang buong angkan ng kanilang pamilya. Isa ang kanyang tita Sylvia sa gustong kunin ang kayamanan ng kanyang lolo. Kahit pa anak lang ng kapatid ni Mr. Rodolfo si Sylvia, gustong-gusto niyang kunin ang yaman ng matanda. Kinabukasan, maagang pumunta si Agatha sa Hamilton Company para abangan na naman si Dexter. Hindi na alam ni Agatha kung ano ang gagawin para makuha ang atensyon ni Dexter. Mag-apply ka kayang sekretarya niya. Malay mo matanggap ka tas kaibiganin mo siya. Baliw ka ba? Kapag nahuli tayo, edi kulungan ng bagsak nating dalawa? Inirapan lang ni Agatha ang kaibigan dahil sa walang kwenta nitong suggestions. Biglang natahimik si Agatha at nag-isip ng pwede niyang gawin para mapansin ang binata. Kung ano-ano na ang naglalaro sa kanyang isip na paraan, pero isa lang ang pwede niyang gawin. Dito ka lang bibili lang ako ng kape.
Hindi na hinintay ni Agatha ang sasabihin ng kaibigan. Dumiretso siya agad papunta sa pinakamalapit na coffee shop at bumili doon ng 2 kape. Nang makabili siya, bumalik din siya kaagad kung nasa ng kaibigan. Buong akala ni Jerry para sa kanya ang kape. Pero inilayo sa kanya ni Agatha at inilagay sa tabi. Para kanino yan? Basta, makikita mo mamaya. Hindi nagtagal, may dumating agad na kotseng itim. Kagaya kahapon, marami na namang kasamang bodyguard si Dexter. Mabilis na tumayo si Agatha at tumakbo papunta sa entrance ng kumpanya. Kuya, papasukin mo na ako, ibibigay ko lang sa kaibigan ko. Di pwede, wala kang ID. Sige na kuya, saglit lang naman ako eh. Pamimilit niya. Umalis ka na dyan. Dadaan si Mr. Dexter kung ayaw mo mamatay na maaga. Sige na kuya, please. Tabi! Sigaw ng isa sa mga bodyguard si Dexter. Sakto namang pag-ikot ni Agatha ay ang pagbunggo niya kay Dexter na nakasuot ng magandang damit at halatang mamahalin. Nakasuot din ito ng shades. Oh my gosh! I'm so sorry! Pagkukunwari ni Agatha at kumuha ng tissue sa bag para punasan ng damit ni Dexter na natapunan ng kape. Don't touch me! Sigaw ni Dexter sa kanya. Nabalot ng kaba ang buong pagkatao ni Agatha dahil sa sigaw ni Dexter. Nabalot ng kaba ang buong pagkatao ni Agatha dahil sa sigaw ni Dexter. Iniisip niyang maling desisyon ang ginawa niya para mapansin ng lalaki. Miss, umalis ka na dyan! Utos ng bodyguard ni Dexter. But, get out of my way. Halos mapatalon sa gulat si Agatha sa sigaw ni Dexter kaya unti-unti siyang tumabi para makadaan nito. Naiwang nakatulala si Agatha sa isang tabi dahil sa nangyari. Doon lang siya nakaramdam ng sobrang pagkatakot sa isang tao. Iniisip niyang maling tao ang binangga niya. Ayos ka lang? Nag-aalalang tanong ni Jerry sa kanya. Oo. Kabadong sagot niya. Sa loob naman ng kumpanya, mabilis na kumalat ang nangyari sa labas. Hindi mapigilan ng mga taong pag-usapan na naging reaksyon ni Dexter sa nangyari. Habang si Dexter naman, nanatiling kalmado sa loob ng kanyang opisina habang inaalala ang mga nangyari. Hindi maalis sa isip ni Dexter ang babae kanina sa entrance. She is very familiar for him. Hindi totoong nagalit siya kasi nabuhusan siya ng kape. Kailangan niya lang gawin yon dahil isa yun sa tinuro ng kanyang lolo. Kailangan mong maging istrikto para hindi ka abusuhin ng mga taong nasa paligid mo. Mr. Dexter, may bisita ka po. Hindi pinansin ni Dexter ang sekretary na pumasok sa kanyang opisina. Nanatili siyang nagbabasa ng mga documents na kanyang kailangang pirmahan. Dexter, my cousin. I don't have cousins. Putol ni Dexter sa lalaking nagsalita. Ito naman, ang maldito. Anong kailangan mo, Angelito? Nothing, I'm just visiting you. We're not close. Bakit mo gustong bisitahin ako? Wala naman akong sakit. Sa loob-loob ni Angelito gusto niya nang suntukin si Dexter sa sobrang inis. Hindi niya lang pinapahalata dahil kailangan niya maging mabait sa paningin ni Dexter. Sabi ni Lolo, kailangan mo raw ng tulong ko. You need a good friend. I don't need a friend. You can leave, marami pa akong gagawin. Sa Amerika ka lumaki. Kaya hindi kita nakilala, pero pinsan mo ko. Pwede mo akong pagkatiwalaan. I don't trust people, sorry. Hindi na nakatiis si Angelito sa inasal ni Dexter sa kanya. Ano ba problema mo, ha? Ikaw? Mahinahon, pero may laman na pagkakasabi ni Dexter kay Angelito. Diretsong tumingin si Dexter sa mga mata ni Angelito. Lalong nag-init ang ulo nito, pero nagtitimpi pa rin siya. Nagpapanggap na hindi siya apektado sa mga ginagawa ni Dexter. Alam mo, Dexter, hindi mo naman ako kaaway eh. Ang lolo mo nga nagpadala sa akin dito para samahan ka dahil kailangan mo daw ng kaibigan. And besides, may alam din ako sa negosyo. You can ask me anything and I'll help you. I'm busy right now.
Maybe next time. Yeah. Let's hang out. May alam ako malapit na bar. May alak at babae. Nakangiting sabi ni Angelito. Masama siyang tinignan ni Dexter kaya bahagya ito na paatras. I don't drink and I don't want girls. Huwag mo akong igaya sa'yo. You can leave. Oh, sorry. Maybe coffee. Or some boy stuff. Pwede ba? Marami akong gagawin. Umalis ka na. Pumayag ka muna sa akin. Na sumama. Just chilling and partying. Napahawak sa sentido si Dexter sa inis. Fine. I'm coming with you. Bigla namang nabuhayan si Angelito at nagtatatalon pa sa sobrang tuwa. Okay. Puntahan kita sa mansyon mamaya. Bye. Inis na sinundan ni Dexter ng paningin ng kanyang pinsan palabas ng opisina. Samantala, habang nagbabasa ng ibang article si Agatha tungkol kay Dexter, bigla na lamang siyang nabagot. Dahil hanggang ngayon wala pa rin siyang nalalaman tungkol sa binata. Gawan mo kaya ng article yung ginawa niya sa'yo kanina? Sandali siyang napaisip. Pwede. Malay mo baka hindi lang ako nasungitan niya ng ganun. Nang matapos niya yon, agad niyang pinasa sa kanyang boss. Habang naghihintay ng resulta, ay napag-isipan niyang umuwi dahil paggabi na. Kasama niya ang kanyang kaibigan habang naglalakad pa uwi. Habang naglalakad, nag-iisip pa rin siya ng mga bagay na pwede niyang gawin. Kape muna kaya tayo. Masyado na tayong busy sa pagsubaybay sa buhay ng Dexter na yan eh. Naghanap sila ng malapit na coffee shop. Sakto rin, dahil may nakita silang coffee shop sa hindi kalayuan. Agad silang pumasok at nag-order ng kape. Habang naghihintay ng kanilang order, umupo muna sila sa bakanting upuan. Napatingin si Agatha sa kanyang unahan dahil may lalaki at babae doong nagsusubuan ng pagkain. Mapait siyang napangiti dahil iniisip niya kung kailan kaya siya magkakaroon ng boyfriend. Sa dami ng kanyang responsibilidad sa kanyang pamilya, hindi man lang niya maharap ang paghahanap ng mapapangasawa. Alam niya sa kanyang sarili na hindi siya masaya sa kanyang ginagawa, pero wala siyang pagpipilian dahil may obligasyon pa siya sa kanyang pamilya. Here's your order. Inilapag ng kanyang kaibigan ang order nito at sinimula ng inumin yun ni Agatha. Hindi pa man sila nagtatagal doon, bigla na lamang may pumasok sa loob. Nanlaki ang mga mata ni Agatha sa kanyang nakita. Muli na naman niyang nasilayan ang mukha ni Dexter. Magkasalubong ang makakapal nitong kilay. Walang kagusot-gusot ang damit. Hindi man ito nakataksido, kagaya ng karaniwan, mas lalo itong gumwapo sa kanyang paningin. Ang simpleng suot nito, nakadagdag ng dating. Agatha, mauna na ako kailangan kasi ako sa bahay. May emergency. Mabilis na tumayo si Jerry at nagmamadaling lumabas ng coffee shop. Magrereklamo pa sana si Agatha, pero hindi pa siya nakakasalita, umalis na ito. Wala nang nagawa si Agatha kundi ipagpatuloy ang kanyang iniinom na kape. Habang namimili ng kape si Dexter kasama ang pinsan nito, naghanap na din to ng pwesto na pwede nilang upuan. Yun nga lang, puno na ang lahat. Maliban sa isang mesa na may nakaupong babae. Maghanap ka na ng upuan. Ako nang bahala sa order mo. Naglakad si Dexter patungo sa lamesa ni Agatha. Wala siyang kaalam-alam na ang babaeng lalapitan niya ay ang babaeng nakabanggaan niya sa entrance ng kanilang kumpanya. Hi miss, can I sit here? Parehong nagulat ang dalawa nang makilala nila ang isa't isa. Sure. Tipid ng ngiti lang ang iginawad ni Agatha. Sunod-sunod ang naging pagtibok ng kanyang puso sa sobrang kaba. Nang makaupo si Dexter sa upuan, pareho silang natahimik. Hindi alam ni Agatha kung paano sisimulan ang pakikipag-usap sa binata dahil sa kahihiyang kanyang ginawa dito. You're Agatha, right? Panimula ni Dexter. Bahagyang nagulat si Agatha pero naisip niya na lang na magandang pagkakataon yun para magtanong sa binata. Ikaw yung nasa party months ago. Yes, I'm Agatha, Mr. Hamilton. And you're the girl in front of my company. Yes po, I'm sorry for what I did.
Di ko naman po sinasadya. It's okay. Ano nga palang ginagawa mo doon? Hindi agad nakapag-isip si Agatha ng paliwanag kay Dexter. Hindi niya alam kung anong sasabihin dito. Mabuti na lamang, dumating ang kasama nito na si Angelito, kaya hindi na siya nakapagsalita. Pre, nung nasa Amerika ka, anong madalas mong iniinom na kape? Hinintay nilang dalawa na sumagot si Dexter. Pero ang binata, hindi alam kung anong isasagot dahil hindi naman talaga siya lumaki ng Amerika. Hindi ako mahilig sa kape. Normal coffee lang, sa bahay kapag kailangan. Nga pala, Agatha. Minsan ko si Angelito. Bahagyang umiti si Agatha kay Angelito at nakipagkamay dito. Malaking umiti si Angelito habang nakatingin kay Agatha. Girlfriend mo? Halos masamid si Dexter nang iniinom nitong kape sa naging tanong ni Angelito. Huh? Hindi ah. Sagot niya. Ganon din ang sagot ni Agatha. Hindi nagsalita ang binata at naging tahimik ito na parang may malalim na iniisip. Yeah, I guess. Hindi papatol si Dexter sa isang nerd. Bulong ni Angelito sapat para marinig nila. Excuse me? Mataray na sambit ni Agatha kay Angelito. Maiwan ko na nga kayo. Inis na tumayo si Agatha at mabilis na lumabas ng coffee shop. Pag-uwi sa kanilang bahay, kaagad siyang nagdagdag ng impormasyon sa kanyang bulletin board tungkol kay Dexter. Pero ni isa sa mga nilagay niya doon, walang ka-interes-interes. Ano pa bang tinatago mo, Dexter Hamilton? Tanong ni Agatha sa sarili habang nakatingin ito sa litrato ni Dexter. Kinabukasan nagulat si Agatha nang pumasok sa kanilang opisina dahil ang ilan sa mga kasamahan niya nagliligpit na ng kanilang gamit. Jerry, ano nangyayari? Tanong ni Agatha sa kaibigan. Mabuti na lang may mga information tayo nakuha kay Dexter. Kung wala, baka isa na rin tayo sa mga nagliligpit ng gamit ngayon. Malungkot na sagot ni Jerry. Naintindihan kaagad ni Agatha ang sinabi niyo ng kaibigan. Kaya kinabahan siya ng bahagya. Agad niyang naisip ang pamilya nila. Paano na lang kapag nawalan siya ng trabaho? Saan na sila pupulutin? Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Agatha. Kaagad siyang kumilos para pumunta muli sa kumpanya ng mga Hamilton. Gumawa siya ng paraan para ma-interview ang binata. Pero dahil busy si Dexter, hindi siya pinayagan ng sekretary nito. Kaya ang ginawa ni Agatha, naghintay siya sa parking lot kung saan palaging pumupunta si Dexter kapag uuwi na. Habang si Dexter naman, busy sa kanyang opisina, biglang pumasok sa isip niya si Agatha. Agad niyang tinawag ang kanyang secretary at tinutusan to. Can you background check, Miss Agatha Florence? Mabilis namang tumango ang kanyang sekretarya. Doon, hindi siya mapakali sa mga maaari niyang malaman tungkol sa dalaga. Hindi naman nagtagal, kaagad na nagbigay ng mga documents na kailangan ng kanyang secretary tungkol sa buong pagkatao ni Agatha. Nang tignan niya doon niya napagtanto ang lahat. Kung bakit siya nito pinipilit sagutin ang mga tanong sa kanya. A reporter. Bulong ni Dexter sa kanyang sarili. Mas naging desidido si Dexter na huwag kausapin o pakialaman pa si Agatha dahil maaari niya itong ikabagsak. Nang pauwi na si Dexter, laking gulat niya nang makita si Agatha na nakasandal sa kanyang sasakyan. Mabilis namang umayos ng tayo si Agatha nang makita ang papalapit na lalaki. What are you doing here? Mahinahong tanong ni Dexter. Ano kasi? Gusto kong interviewin ka. Kahit sandali lang, konting tanong tapos... Ayoko. Dexter, please, kahit saglit lang. I said I don't want to. So please stay away from me. Wala ka makukuha sa akin. Inis na sumakay si Dexter sa kanyang kotse at nagmaneho paalis. Wala naman nagawa si Agatha kundi umalis na lang. Pero desidido siyang mapapayag ang binata. Kaya tuwing umaga hinihintay niya ito sa harap ng kumpanya. Tuwing hapon hinihintay niya ito umuwi para pilitin lang. Laging ganun ang setup nilang dalawa.
Hanggang sa nainis na si Dexter sa ginagawa ni Agatha. Dahil ilang linggo na hindi pa rin tumitigil ang dalaga, nakulitin si Dexter tungkol sa interview. Alam kasi nilang pareho na malaking isyu ang mangyayari kapag pumayag si Dexter sa interview na sinasabi ni Agatha. Gusto lang naman ni Dexter ng tahimik na buhay, kaya ayaw niya ng atensyon. Pero dahil kay Agatha na palagi siyang kinukulit, nasanay na ang binata dito. Kung minsan nahuhuli niya si Agatha, na nahuhuli ito ng dating, kesa sa nakasanayan ni Dexter, kaya hinahanap niya ang dalaga. Nagpapanggap siyang nagagalit at tumatanggi. Pero ang totoo, gustong-gusto niya ito makita. Pumayag ka na kasi, Mr. CEO. Pagmamakaawang muli ni Agatha, I said no. Di ka ba nakakaintindi? Kunwaring galit na sagot ni Dexter. Do you want coffee? Libre ko. Kung ayaw mo ng kape, milk tea na lang. May alam ako malapit. Gustong umiti ni Dexter sa ginawa ng babae. Imbis na tumanggi, pumayag siya sa offer ng dalaga. Dinala ni Agatha si Dexter sa isang malapit na park kung saan siya madalas tumambay. Namangha naman si Dexter dahil ngayon lang siya nakapunta doon. Pinagmamasdan niya ang batang naglalaro at nagtatakbuhan, habang si Agatha naman nakangiti habang nakatingin sa kanya. Ang maamong mukha ni Dexter ay mas lalong nagbibigay sa kanya ng senyales na unti-unti na siyang nahuhulog sa binata. Hindi niya man aminin, ay alam ng puso niya na hindi mahirap mahalin ang kagaya ni Dexter. Kahit misteryoso pa ang buong pagkatao nito. Naging memorable para kay Dexter at Agatha ang gabing yon. Dahil pareho silang masaya at magkasama. Magkasama silang namamasyal sa buong park habang nagkukwentuhan. Pero sa kabila ng sayang nararamdaman ni Dexter, may masamang balita na gumimbal sa kanya pag-uwi niya sa kanilang mansyon. Dexter, wala na ang iyong lolo Damian. Mabilis silang sumugod sa kanyang dating tinitirhan para puntahan ang kanyang lolo at lola. Kagaya nga ng sabi ng kanyang lolo Rodolfo, wala na ang kanyang lolo Damian. Halos hindi na umalis si Dexter sa tabi ng kabaong ng kanyang lolo sa labis na sakit. Hindi niya inakala na darating sa puntong kailangan niyang umuwi sa kanila pero wala na siyang dadatnan. Maging ang kanyang lola may malubha pang sakit dahil sa pagkawala ng kanyang lolo. Hindi alam ni Dexter ang gagawin niya. Ayaw niyang iwan ng matanda na mag-isa sa kanila pero marami siyang gagawin sa kumpanya. Binigyan siya ng kanyang lolo na 1 linggo para manatili sa kanila habang hindi pa naililibing ang kanyang lolo Damian. Nakarating ang balita kay Agatha dahil sa isang netizen na nagpost ng picture ni Dexter na naroon sa lugar nila. Kaagad namang pumunta doon si Agatha kasama ang kanyang kaibigan at nagtanong-tanong kung saan makikita ang bahay ni Dexter. Hindi naman siya nabigo at mabilis niya yung nakita. Kaagad siyang pumunta sa bahay nila Dexter at kumatok doon. Simpleng bahay, hindi kagandahan kagaya ng kanyang inaasahan. Hindi niya inakala na ang bahay na tinitirhan ni Dexter ay maliit. Iniisip niya pa na mas malaki at maganda ang bahay nila kaysa sa binata. Pero wala na siyang pakialam doon dahil pumunta siya kay Dexter para makiramay. Agatha? Gulat na tanong ni Dexter sa dalaga. Nakikiramay ako sa nangyari sa lolo mo. Panimula ni Agatha. Hindi nagsalita si Dexter dahil iniisip niya kung paano nalaman ni Agatha kanilang tinitirhan. Hindi ako nandito para pilitin ka magpa-interview. Nandito ako bilang kaibigan mo. Gusto ko sana humingi ng tawad sa mga pangungulit ko sa'yo. Hayaan mo, hindi na ako mangungulit pa. What do you mean? Takang tanong ni Dexter. Hindi sinagot ni Agatha ang tanong ni Dexter. Bagkus tinulungan niya ang binata para mamigay ng mga pagkain sa dumarating na bisita. Pagkalipas ng ilang linggo, tuluyan na ngang bumalik si Dexter sa kanilang mansyon. Pero dala niya pa rin ang bigat ng kanyang pakiramdam kahit pa sinama niya ang kanyang lola para magpagamot.
Hindi pa rin siya makamove on sa nangyari sa kanyang lolo. Alam mo, Agatha, simula na nag-iisip ako, si Lolo Damian at Lola Remy ang tumayong magulang ko. Totoong kamag-anak ako ng mga Hamilton. Totoong apo ako ni Lolo Rodolfo. Pero hindi totoong lumaki ako sa Amerika. Panimula ni Dexter. Normal lang ang naging reaksyon ni Agatha sa kanyang narinig. Ang totoo niyan, lumaki ako sa bukid kasama ng lolo't lola ko, sa side ng mama ko. Bata pa lang ako, tinakwil na ako ng pamilya ni Lolo dahil mahirap lang si Mama. Pero ngayon, kinuha ako ni Lolo para maging tagapagmana ng lahat na maiiwan niya. Ako lang ang nag-iisang apo niya. Pero ayaw ko nito. Hindi ito ang gusto ko. Pero bakit ka pumayag na mapunta sa sitwasyong hindi mo naman pala gusto? I don't have a choice. Sa pagkakataong yun, mas naintindihan ni Agatha si Dexter. Doon, mas lalong naintindihan niya kung ano nga ba ang tunay niyang nararamdaman para sa lalaki. Totoong nahuhulog siya dito. Pero natatakot siya dahil hindi basta-basta si Dexter. Isa itong bilyonaryo at malabong magkagusto sa kanya. Matapos ang gabing yon, inihatid ni Dexter si Agatha sa kanilang bahay. Nang makauwi si Agatha, siya naman pagharap niya sa kanyang laptop. Wala na siyang sinayang na oras para simulan ng article tungkol sa nalaman niya na maaaring ikabagsak ni Dexter. Samantala, nang makauwi si Dexter sa kanilang mansyon, nadatnan niya doon ang kanyang Tita Olivia at ang kanyang pinsan na si Angelito. Hindi pa man siya nakakapasok ng tuluyan pero alam niya nang may mali. Tita, what are you doing here? Totoo bang may relasyon kayo ng babaeng ito? Galit nitong tanong. Napatingin naman si Dexter sa litratong inilapag ng kanyang tiyahin sa mesa. Bahagya siyang kinabahan dahil picture nila yung dalawa ni Agatha. Totoo ba, Dexter? Tanong din ni Angelito. Napatingin naman si Dexter sa kanyang lolo na naghihintay din sa kanya ng sagot. Hindi ito nagsasalita pero alam ni Dexter na kahit magsinungaling siya o magsabi ng totoo, magagalit pa rin to. Wala po. Kabadong sagot ni Dexter. Sinungaling! Sigaw ni Sylvia. Hindi ko pa po siya girlfriend. I like her, but we're not together. You like her? Alam mo bang malayong-malayo ang estado niyo sa isa't isa? Bilyonaryo ka. Kahit piso wala siya maipagmamalaki. Napakuyom ang kamao ni Dexter sa mga narinig na sinabi ng kanyang tita. Hindi basehan na estado ng buhay kapag nagmamahal ka. Madiing sagot ni Dexter. Anong gusto mong gawin? Ulitin yung ginawa ng daddy mo noon? Na nagpakasal sa ina mong hampas lupa? Isang sampal ang natanggap ni Sylvia mula sa kanyang lolo Rodolfo. Maging si Dexter, uminit ang ulo sa pangmamaliit ito sa kanyang ina. Wala kang karapatan para sabihang hampas lupa ang nanay ko. Bakit mo ako sinampal? Hindi ba ikaw yung may ayaw sa ina ng lalaking to? Ba't nagagalit ka ngayon? Natatawang tanong ni Sylvia sa kanyang lolo Rodolfo. Umuwi na kayo. Hayaan niyo akong kausapin ang apo ko. Ba't dito? Sylvia, wala kayong mapapala sa akin. Lahat ng yaman ko mapupunta kay Dexter sa ayaw at sa gusto niya. Kaya pwede ba tigilan niyo na kami? Inis na tumayo si Sylvia kasama si Angelito at padabog na lumabas ng kanilang mansyon. Habang si Dexter naman nakayuko lang dahil hindi niya alam ang sasabihin ng kanyang lolo. Napahinga ng malalim si Rodolfo habang nakatingin sa apo. Ayaw ko nang gawin ang mga pagkakamali na gawa ko nun sa mommy at daddy mo. Gusto kong maging masaya ka, Dexter. Tatanggapin ko kahit sino pang babae ang magustuhan mo na pakasalan. Pero piliin mo yung babaeng tatanggapin ka maging sino ka man. Piliin mo yung babaeng hindi ka aabusuhin at mamahalin ka ng totoo. Napangiti naman si Dexter sa kanyang mga narinig. Buo na ang desisyon niyang ligawan si Agatha. Dahil ang totoo,
Simula na makita niya ang babae, alam niya na sa sarili niyang gusto niya ito. Hindi niya lang ito napagtuunan ng pansin dahil na rin sa mga obligasyon niya sa kumpanya na kailangan niyang unahin. Kinabukasan, galit na galit ang lolo ni Dexter dahil sa nabasa nito sa headlines ng balita. Isang article tungkol kay Dexter ang lumabas. Pinagkakaguluhan na sila ng media dahil sa mga isiniwalat ng article na yon. Hindi nila alam kung paano nalaman ng mga tao ang naging buhay noon ni Dexter. Ang ilan, nagsasabi na hindi karapat-dapat si Dexter sa pagiging CEO nito ng kanilang kumpanya. Ito rin ang ginawang tulay ni na Sylvia para makuha ang share nila sa Mana. Tito, ba't naman ho kayo pumayag na si Dexter ang maging CEO? Pwede ko naman po yung gawin. Pagdadahilan nito sa matanda. Kaya nga po, Lolo. Mas may alam pa po ako kay Dexter pagdating sa negosyo eh. Tignan niyo po ngayon, unti-unti na tayong bumabagsak. Nanatiling nakayuko si Dexter at hindi makapagsalita dahil sa nangyari. Hiyang-hiya siya sa kanyang sarili at hindi niya man lang nagawa ng tama mga dapat niyang gawin. Hindi niya magawang magpaliwanag dahil lahat inaatake sila sa social media. Naging palaisipan para sa kanya ang nangyari at wala na siya magagawa kung sino man ang nagsiwalat nun. Dahil nakita na yun ng maraming tao. Pero isa lang ang sinabihan niya ng ganung bagay. Dexter, paano nalaman ng mga tao ang tunay mong pagkatao? Galit na tanong ng kanyang lolo. Hindi ko po alam. Para hindi na po kayo mahirapan pa, aalis na lang po ako. Babalik na ako sa amin. Hindi na hinintay ni Dexter ang sasabihin ng kanyang lolo. Mabilis siyang nag-impake ng kanyang gamit. Hindi naman siya pinigilan ni Rodolfo. Dahil isa na rin yun na magsisilbing aral para kay Dexter. Dahil alam ni Rodolfo kung sino ang nagsulat ng article na yon. Samantalang manghang-mangha naman ang boss ni Agatha. Dahil sa isiniwalat nito, nung una natuwa siya. Dahil sa nangyari, dahil sa wakas hindi na siya mawawalan ng trabaho. Ngunit bigla niyang naalala si Dexter. Bigla na lamang naglaho ang kanyang ngiti. At iniisip kung anong mangyayari kay Dexter ngayon. Nagdesisyon siyang puntahan ang binata sa kanilang mansyon. Pero wala na doon ang binata, kaya isa lang ang alam niyang pupuntahan nito. Mabilis siyang nagtungo sa lugar kung saan lumaki si Dexter. Inabot na siya ng gabi nang makarating siya doon. Dexter, I'm sorry for what I've done. Ginawa ko lang naman yan para sa kumpanya na pinagtatrabahuhan ko eh. Malungkot na paumanhin ni Agatha. You don't have to explain. Alam ko na ang lahat. And besides, hindi na rin naman natin may babalik pa ang nawala. Tingnan mo ako ngayon. Nandito na ako ulit sa bahay namin kung saan talaga ako nababagay. Kung saan ako masaya. Nakangiting paliwanag ni Dexter sa kanya. Sunod-sunod na tumulo ang luha ni Agatha. Dahil sa narinig mula kay Dexter. Totoo nga mabait ang binata. Lahat na ipinakita nito sa kanya pawang kabaitan at hindi kasinungalingan. Nabalo tuloy ng konsensya ang kanyang pagkatao sa ginawa niya sa lalaki. Huwag ka na umiyak. Dapat nga magpasalamat pa ako sa'yo dahil tinulungan mo akong bumalik dito. Lumapit si Dexter kay Agatha at hinawakan to sa kamay. May aaminin ako sa'yo, Agatha. Bahagyang umiti si Agatha at pinunasan naman ni Dexter ang luhang tumutulo galing sa mata niya. Matagal na kitang gusto. Pag-amin ng binata, hindi naman makapaniwala si Agatha na pareho sila ng nararamdaman ni Dexter. Gusto din kita, Dexter. Pasensya ka na kung ginawa ko yun. Ayoko lang mawala ng trabaho. Dahil ikaw lang magbibigay sa akin nun, I'm really sorry. I told you to not say sorry. Lumapit siya kay Agatha at niyakap to ng mahigpit. Doon, nagpaalam si Dexter kung pwede siyang manligaw kay Agatha. Hindi na rin tumanggi si Agatha dahil alam niya sa sarili niyang mahal niya ang binata. Makalipas ang ilang buwan, muling bumalik si Dexter sa kanilang mansyon sa kagustuhan ng kanyang lolo Rodolfo. Pinagpatuloy niya ang kanyang sinimulan at ginawa ang lahat ng kanyang makakaya upang magampanan ng tama ang kanyang dapat gawin. Habang ang kanyang relasyon kay Agatha, nagpapatuloy din
hanggang sasagutin na nga siya nito. Wala nang tutol sa kanilang pagmamahalan dahil pinili nilang pareho ang buhay kung nasan man sila ngayon. Mas pinili nila ang payapa at masayang pamumuhay. Para kay Agatha, ang misteryosong bilyonaryo na si Dexter Hamilton, isang malaking aral para sa kanya. Hindi niya rin inakala na mahuhulog siya sa lalaking sinubaybayan niya. Dahil ang gusto lamang niya, hindi mawalan ng trabaho. Hindi pa man tapos ang hamong kanilang kakaharaping dalawa, pareho silang masaya sa mga alaalang iniwan nila sa nakaraan. Pagkalipas ng ilang taon, ikinasal din ang dalawa. Binigyan din sila ng kambal na anak. Biyaya yun ng Diyos para sa kanila. At kahit wala na ang kanyang Lola Remy at Lolo Rodolfo, alam ni Dexter na masayang-masaya ang mga ito. Dahil napunta sa kanya ang pinaghirapan ng kanyang Lolo Rodolfo. Sa totoong tagapagmana, sa tamang tagapagmana, sa isang totoong Hamilton. At deserve ni Dexter lahat ng kayamanang tinatamasa niya ngayon, kasama ang kanyang supportive na asawa na si Agatha at ang kanyang dalawang anak. Wala na silang mahihiling pa. Walang-wala na. Dahil masaya na sila at nagpapasalamat sila doon. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Mary Abenwe, Niz Ortega, Susana Datig, Rovsky Sunyo, Benigna Delicana, Nora Evans, Jocelyn Tansing, Charis Han, Miss Rose, Maricel Cabigon, Maria Luz Saludes, Elvie Candotol, Abigail Lueveras, Ruz Maala, at Nancy Historiador. Maraming salamat po sa inyong lahat.